how do we properly put ourselves in the shoes of the poor? So unang-una sa lahat, tatanungin natin yung mga sarili natin, sino ba tayo para mag-judge? So this is a basic question in research on poverty and on the poor because we always put forward our honest assessments and objective rubrics. However, it does not prevent us, given situations and contexts, that they may imbue some biases against the topic and the subject. This may cloud the results of one's research and have intended negative spillovers to policy making and decision-making of stakeholders. So ito yung isa sa mga iniingatan natin. So hindi tayo basta-basta nag-i-impose ng mga bagay-bagay sa ating ginagawa. Kahit na sabihin natin, alam natin yung ginagawa natin, alam natin yung topic, and so on and so forth. Yan. In addition, such biases may create ethical concerns and issues, which dealing particularly with the poor as research subject. So ito yung isa ring sensitive part ng research on poverty. Yung mismong mga mahihirap na kinakausap natin, darating sa point na may pagka-sensitive, yung ating mga tanong or hindi natin sinasadya na baka may matanong tayo na medyo out of bounds, ika nga na sinasabi. It is also important to consider the researcher's perspective and context in doing research on poverty. Regardless of whether the researcher has personally experienced poverty in one form or another or not, such absence or presence of experience neither does an advantage on research on poverty and the poor. So kasi yung ibang gumagawa ng research on poverty, sasabihin niya, ay, naranasan ko naman yan eh. So, parang confident sila. Actually, hindi dapat gano'n, no? Kasi nga may tendency tayo mag-impose. On the other hand, a researcher who did not have significant personal recollection of being in a state of poverty must be expected to have utmost sensitivity in dealing with the matter. So yan, isa ring napaka-importanting bagay na dapat tingnan. The researcher must do her or his best in equipping herself or himself with the context of poverty and situation of the poor in a considered research topic. Kasi hindi lahat ng karanasan ng kahirapan ay pare-pareho. So, iba-ibang pinanggagalingan, iba-ibang pinagpupuntahan, at iba-iba yung sitwasyon. This information is not only obtained from secondary sources, but also from primary sources. Say, key people in the community that form part of the study. So, kaya nga, kailangan balanse yung pagkuha ng datos at pagkuha ng mga karanasan sa ibaba. Kasi sinasabi natin on the ground. On the other, the advantage of having personal encounters with situations of poverty doesn't make the person better off with the one that has none. Ito yung nababanggit natin kanina. For this and latter situation, that there is a tendency for the researcher to impose his or her personal learnings or convictions to the subjects of interest. Something we may call an imposition bias. So ito yung tinatawag nating imposition bias, kung mamarapati man nating tawagin. Kasi nga, normal or hindi man normal, pero parang may tendency talaga ang tao na yung karanasan nila ay ini-impose nila sa ibang tao na yun yung parang rule book nila or guidebook nila sa mga pagdidesisyon. So yan. So to continue, meron tayong isa pang bias sinatawag na minsan kasi yung mga programa sa pag-aaral o pananaliksik ng poverty, merong minsan yung nagfa-fund, no? At hindi maiiwasan itanong na ito bang nagfa-fund na ito ay may objective, no? Kaya minsan nagke-create din siya ng doubts, no? Sa literature naman, malinaw ito, tinatawag naman siyang sponsorship bias. At hindi lang ito sa poverty nangyayari, no? Napakaraming aspeto ng research na lumalabas na ganito. Kahit sa health, halimbawa, may mga ganyang examples, no? Ang sponsorship bias ay available in poverty studies as well, as we have mentioning. To give context, we may do a hypothetical example. Say, halimbawa, may isang funding agency na nag-propose ng isang study. So, pupunta dito, pupunta dyan. So, sasabihin nila, may ano dito, may sitwasyon ganun. So, aaralin nila yon. Kaya lang, may posibilidad na yung mga sasaling researchers o yung mga titingin na policy makers may be aware, minsan hindi. So, hindi natin alam, no? Yung kanilang awareness na ano yung institusyon na nagpa-fund, ano yung kanyang objective. So, makaka-apekto ito sa isang banda doon sa mga results na pwedeng kalabasan nung research o nung program. Ito yung nagiging problema minsan kasi minsan sasabihin, kasi ganito dapat yung kalabasan. Yung mga ganyan may end in mind na sinasabi, no?
This may at some point be at the expense that it is possible that the presented results and proposed solutions may not be in due context and properly address the research problem initially worked on. Kasi nga, iba-iba ang karanasan eh. So parang ang sasabihin ng ibang tao, ay may template ka na kasi. So alam mo na yung gagawin, no? So alam mo na dapat yung ganyan, pero iba nga kasi yung karanasan na pinanggagalingan. Yan. So we do not do just on some of these instances for to be mindful and careful in committing them, but also looking in ways to avoid them. So yun nga, no, kaya pinag-uusapan kasi nilalahad natin at sana maiwasan natin kung kakayanin. These guidelines may provide insights on how to carefully create our sampling designs, survey instruments, and form questions that would elicit the answers and obtain quality data from these biases and ethical issues and implications. Kasi minsan sa paggagawa ng tanong, yung mga tinatanong natin, medyo may agam-agam sila, no? Yan, kasi sasabihin, bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan? Lalo na sa Pilipinas, sa konteksto ng sa mga naging karanasan ko on poverty studies, yung mga nakausap ko on the ground, iba yung pakiramdam na lalo na iba mga first time na kinakausap mo, iba yung tanong, no? Yan. Okay. So, may aspeto rin sa poverty studies yung tinatawag nating romanticizing poverty. Dalawang bagay siya. So, being poor and remaining in poor. So, in poverty studies, two questions are utmost importance. Una, why does poverty exist? Saan nanggagaling ang kahirapang ito? At number two, why do people remain in poor? Kasi nga, hindi magandang karanasan ng kahirapan. So, bakit may mga tao na okay lang sa kanilang maging mahirap? Yung mga ganyan, minsan mahirap isipin pero nangyayari. These two questions are largely the points of agreement of research literature and development work on poverty. So, ito yung mga pinag-aagrihan, no, na, which is maganda naman. As discussed, the researcher should have adequate information on the research problem and subjects of interest, and also open to understanding on the context and situation of the poor and poverty at hand. However, one recurring bias in Asian poverty is the idea that people are poor because they are lazy or not working their best to improve their economic well-being. So yan, marami akong nababasa recently na ganito na kaya ka mahirap or kaya tayo mahirap kasi tamad. So lagi yung stereotyping sa mga mahihirap, no? Which is, hindi naman kasi kung maalala nyo, kahit nga si Catriona Gray, sinabi yan sa Miss Universe na support ang kailangan, hindi mismo yung kahirapan ng problema, no? So this is not a particular issue that must be addressed head-on sa Philippines, no? So sa ibang bahagi ng daigdig, may mga ganyan din. Usually, driven siya by the inequality in incomes in society. So, usually, sinasabi nila yung mga medyo nakakaangat sa lipunan, may ganun silang pagtingin sa mga mahihirap. Such perceived relationship of laziness and poverty may be having colonial roots. Ito, malinaw din sa mga diskurso sa Pilipinas kasi sinasabi na, halimbawa, nung panahon ng Kastila, may mga ganyang nauungkat sa mga kurso natin sa Rizal course natin, kung bakit napaparatangan ang mga Pilipino na tamad daw, ganyan, yung mga Indio na sinasabi. Yan. So, ang example sa Pilipinas, if I may continue, is the argued idea of indolence. And as a response by colonial Filipinos to Spanish colonizers. So, ito nga yung mga nababanggit ni Rizal, no, sa mga pagsusulat niya dati. And another equally important question is yung pagiging mahirap, yung patuloy na maiiwan ka sa kahirapan, no? So to some extent, that no matter how dismal and unfortunate the situation is, people would remain in such state of impoverishment. So an example, ito, yung recent na nangyari sa isang TV show, sa Showtime yata yon, yung isang contestant na sinabi, okay lang maging mahirap. Pero anong sabi ng host? Okay lang mahirap, pero kung may pagkakataong mapabuti ang iyong estado sa buhay, hindi mo ba aasamin? So, yun yung mga bagay na dapat nating isaalaala. Kasi minsan parang sinasabi na, ay, okay lang maging mahirap, ganyan, kasi ganto-ganto. Kasi minsan yung ating, may bias din doon yung pag-angat sa estado ng buhay,
minsan hindi maganda yung pagtingin. So, depende nga yan sa pagtingin ng mga nag-aaral at yung mga nakakaranas nito. Such attitudes on remaining poor, particularly in what we have been saying about the Philippines, yun nga, so, minsan ina-argue din na dahil sa religious education. So, sa mga pag-aaral ng poverty, minsan tinitingnan din ng religion kasi minsan yung pananaw ng relihiyon sa pagiging mahirap, pagiging angat sa buhay, ay nagkakaiba-iba. Kahit nga ang literature sa politics at sa social science, ay may mga ganito ding offering. This idea of remaining poor is also translated to the notion of being a culture of poverty. So yung pag hindi lang isang group, pag parang siya, systemic na maraming tao yung okay lang, parang nagiging nakakasanayan ba? Ito yung tinatawag nga na culture of poverty. Yan. At bakit nga ba nagkakaroon ng ganong katawagan na may culture of poverty? For example, sa Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia, kung hindi man sa Southeast Asia, na very persistent ang poverty. No? So yan ay naibibigay ng mga datos, ng mga pag-aaral, even in the past. No? So kaya yung pagiging poor, or yung pagiging remaining in the state of poor, ay hindi siya magandang coping mechanism. Kasi minsan, ang tingin ng ibang social scientists, say in sociology, anthropology, not only in economics, ang tingin nila sa pag-justify na okay lang maging mahirap, ay parang coping mechanism, parang pampalubag ba? Yan, kung sabihin natin ganun. So, yan. At meron ding mga konsepto na yung kahirapan naaangkla sa mga ibang karanasan, sa katulad ng poverty, ang pagiging resilient natin. So yung mga nararanasan natin recently ng mga bagyo, ng mga epekto ng climate change, yan. So naaangkla na nako-connect din, kumbaga, related yung karanasan ng poverty doon. So bakit? Kasi yung pagkakaroon ng kahirapan, sinasabi nga siyang remnant ng colonization. So nabanggit ko kanina yung karanasan mismo ng Pilipinas, kahit sa ibang bansa na nakaranas ng kolonisasyon, yun din yung kanilang tinitignan na problema. No? So this has been exacerbated by climate change, both by dependence on fossil fuel. So yan. Kasi yung mga kolonista nung panahon ng siguro 16th, 17th, 18th centuries, so nag-extract sila ng resources to bring to the developed world, sinasabi. So na-exploit yung mga bansang iyon, ang Pilipinas halimbawa, tapos nagiging dependent pa tayo ngayon sa fossil fuels. May climate change. So ang unang nagkakaroon ng masamang karanasan bilang epekto ng climate change ay yung mga mahihirap. Halimbawa, sa Pilipinas, sinasabi nga na ang benchmark ng kahirapan pagdating sa access ng fossil fuels ay, sa data natin malinaw yung kapag ikaw ay gumagamit ka ng gatong, or pag nag-LPG ka na ba, or nagkukuryente ka na ba. So, yung tatlong yon, yung hierarchies na yon, so, yun ay indications ng poverty. Kasi nga naman, kung ikaw ay nag-LPG meron nakakaaluan ka na sa buhay, kaya mo na. Tapos yung siguro yung mga medyo mayayaman, kuryente na ang ginagamit sa pagluluto. So, yan. So, may ganong benchmarking din sa data na tinitingnan. Tapos, yung ating karanasan pa sa COVID-19 na nabanggit ko kanina, kasi yung mga mahihirap, lalo na nung bago magpandemya, marami sa atin ang tawag nga ay living by paycheck. So, kada swelduhan, kung ano lang yung ating sinusweldo, yun lang ang ating pinambubuhay. Minsan nga kulang pa. Ay nag-pandemic. So, nag-lockdown. So, walang makalabas. So, maraming nawalan ng trabaho. So, ang daming uncertainties na nangyari. So, yan yung nagdadagdag dun sa karanasan natin sa poverty. Yan. In a significant number of evidences of poverty, Asia in particular, disasters play a confounding role in the persistence of poverty that makes them more vulnerable. In addition, such persistence also necessitates the need for better economic climate, investments on disaster resilience, among others. Kasi nakita ito sa mga pag-aaral, So, kahit ang isang bansa, maraming mahihirap, kung ang gobyerno niya or yung private sector, tulong-tulungan, nag-i-invest on resilience, nagpapaganda ng economic outlook. So kahit magkaroon
ng mga ganitong karanasan, nag-i-improve in the long run. Kaya lang kasi sa Pilipinas, may mga ganitong issue tayo, yung hindi sustainable or hindi long run yung pagtingin sa poverty. Kumbaga sabihin, band-aid solution or yung tinatawag natin sa Tagalog natin na ningas kugon, sa simula lang maganda, pero hindi sustainable or hindi okay. So given this, the poor may begin alleviating themselves out of their conditions, manifested by investments in food, shelter, education, and health. So yun yung mga bagay-bagay na metrics para masabi nating tayo ba ay nakakaalwan na sa kahirapan, nakakaangat na ba tayo. Kung nai-improve na natin yung kinakain natin, say, hindi lang ito sa dami ng kinakain, kung hindi yung kinakain ba natin, may nutrition ba? Yung health natin, hindi lang tayo dependent sa mga gamot na mura. So, nakaka-access na ba tayo sa mga specialist na doktor, yung mga ganyan. In the absence of such support, the poor remain to be in the state, a vicious cycle as in for literature, and making these vulnerable populations captives of poverty or captured populations. Kaya nga napakatalamak or napakasikat nung phrase na vicious cycle of poverty kasi parang umiinog lang siya, no? Paikot-ikot yung makakaunting improvement, may problema na naman, so babalikan na naman sa dati. So hindi ka na nakawala doon sa problema. Paikot-ikot lang tayo, no? Ayun. Isang halimbawa ulit ay yung pagbalik natin sa karanasan sa pandemya. So hindi lang siya particular sa Philippines o sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. While this created unexpected problems given the nature of global recession, it provided silver linings in the form of new economic opportunities and rethinking old and pre-pandemic practices. So yan, so hindi naman siya talaga dampening, kumbaga, if I may use the term. May mga silver linings, if I may say. So may mga opportunities din na tinitignan na dapat nakaayon din doon sa mga ginagawa natin sa pagtugon sa kahirapan. This is another facet of romanticizing the poor. The notion of resilience considered to be equally romanticized with the state of being poor in the first place. So yung mga problema na okay lang maging resilient, parang hindi parang niroromanticize natin yung resilience kasi hindi dapat yung parang maging matatag, parang nasabi sa social media the only option to be resilient is when you're there. Parang yun na lang yung option mo, wala ka nang ibang option. Pero dapat may pagtulong yun. So yun. So meron ding offering ang literature ng economics sa mga diskurso ng kahirapan. So one link of poverty to alleviation is the important and the integral availability of economic support systems for disaffected individuals or groups. This is primarily driven necessarily by jobs that provide not only minimum or to buy living wages. In addition, quality of work matters given the nature of developing economies like the Philippines. That is the importance of looking more at underemployment than plain unemployment metrics. So ito yung isang bagay na ine-emphasize halimbawa pag nagtuturo tayo ng ganitong kurso sa loob ng classroom. Kasi sa Pilipinas halimbawa, hindi lang basta work hindi lang yung may trabaho ka. Yung bang trabaho mo ay natutulungan ka. Yung sinasahod mo ba ay sapat. So kaya ngayon ang diskurso hindi lang minimum wage yung living wage na tinatawag. At saka ngayon nauungkat na yung konsepto ng quality work, no? So hindi lang basta may trabaho. Lalo na yung issue, yung metric ng underemployment. Ano ba yung underemployment? May trabaho ka, pero sa tingin mo, hindi sapat yung trabaho mo, kaya naghahanap ka pa ng ibang trabaho. Ito nga yung driving force ng OFW sa Pilipinas, beginning in the 70s. Kaya, bakit yung mga Pilipino ayaw bumalik sa Pilipinas? Kasi alam nila, yung trabaho dito na pwede nilang balikan, kahit meron, hindi sapat. No? Hindi, kumbaga, yung susweldohin nila ay hindi sapat para mabuhay sila ng disente, if I may use the word. The COVID-19 pandemic has also necessitated the importance of identifying the most vulnerable in terms of loss of jobs and those who gain in the process. So yan, isa rin sa tinitingnan. Yung mga karanasan natin na
nakakonect sa kahirapan, kailangan malinaw yung sino ba ang nawawalan trabaho kasi sila yung mga apektado. So, paano natin sila tutulungan? At pag tinulungan natin sila, paano ba sila makakaahon doon sa problemang yan? These facets are important in considering future options for development, sustainability, and resilience for various sectors of the economy affected by the pandemic in relation to what we do in this discussion on poverty alleviation research and policy. Kasi minsan sa ating mga pag-aaral, no, yung mga nawalan ng trabaho, bibigyan ng trabaho. Minsan hindi kasi natin nabibigyan ng pag-aaral mabuti, ano ba yung akmang trabaho na dapat ibigay natin sa kanila. Hindi yung basta lang mabigyan ng trabaho. May mga ganun kasi minsan nangyayari sa mga ibang programa. No? Yan. So, in the theory and literature of macroeconomics, it has offered classical and neoclassical requisites for poverty conditions, for poverty alleviation. Halimbawa, yung tinatawag na Solo Swan model. No? Yan, yung ating famous siya for identifying poverty traps. Pero ang assumption niya or ang ina-assume niya ay dapat may capital accumulation. Pero malinaw din sa mga models na to na nire-recognize niya yung sinabi natin sa simula na ang kahirapan ay maraming pinanggagalingan. So iba-iba ang karanasan, iba-iba ang pinanggagalingan. So sa konsepto ng economics, para daw makaalwan ka, so tama naman, kailangan mag-ipon, kailangan mag-invest sa sarili, pero hindi lahat ng tao ay may kapasidad para mag-ipon. So, iba-iba yung pinanggagalingan nila sa pag-iipon. So, pwedeng yung sitwasyon nila hindi kayang mag-ipon or nakakaipon pero may ibang mga bagay na nangyayari na hindi maiiwasan. So, iba-iba ang, kumbaga, pacing para makarating do sa inaasam nating pag-unlad. No? Pero sa dulo, lahat naman tayo yun ang gustong mangyari. Kaya nga lang, yung pinanggagalingan, kasi nga hindi one size fits all ang sitwasyon ng lahat pagdating sa mga pag-aaral na ito. Also, literature on absolute and conditional convergence, isa pang konsepto sa economics na nakaangkla sa economic growth sa mga bansa, it recognizes the differences in endowments. Yun, yung mga resources na available sa bawat bansa. Kasi pwedeng yung isang bansa, halimbawa, marami siyang ganito na conducive para sa poverty alleviation. Isang bansa naman, hindi. So, hindi mo maasahan yung isang bansa na nakulang na makakasabay doon sa pag-unlad na gusto nating maasam. Yan. Later on, development of economies, but would ideally go to the target and higher economic output. This also translates to studies in poverty in poor populations. As we have mentioned also earlier, context matters in the study of the poor and their situations. Related to the bias on the poor and being lazy, there's an equivalent perception that isa pa ito, no, isa pang bias, no, yung magsipag ka lang, okay ka na. Actually, hindi eh. Necessary condition ng pagiging masipag. Oo, bawal maging tamad kasi nakarelate siya doon sa unang bias. Sige, kung ayaw maging tamad, magsipag ka. Pero, kulang ang sipag kung hindi naman tama yung pinagtatrabahuhan natin, no? Kasi trabaho ka nga ng trabaho, hindi ka naman nag-i-improve. Sa sa diskurso nga sa labor, meron sinasabi na sa mga labor analyst na work smart, not hard. Yung tipong hindi metric yung nag-work ka 16 hours a day, masipag ka. Hindi, overwork yun. Hindi yun metric na okay ka, masipag ka. Actually, may nabasa nga ako sa social media just the other day. Sabi niya, yung halimbawa, ikaw natrabaho ng 16 hours a day or kulang ka lagi sa tulog, 20 years from now, ang makakaalala lang yan ay yung mga anak mo. Bakit? Hindi mo sila nabibigyan ng oras sa bahay. So, importante yung working smart, hindi lang working hard. No? So, yung sipag ay kailangan, pero kailangan maging matalino ka rin sa diskarte mo sa pagtatrabaho. Yan. So, in going back to poverty, so, this is an effort to support the vulnerable population to overcome their economic misery. This support that largely comes from public institutions makes governance another factor in the deliverance of these populations from poverty.